Mga mahal na kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat biniyaya niyang muli ang pagkakataon sa atin para tayo po ay matipon, magpuri sa Diyos at tanggapin ang kanyang mga katotohanan. Ang paksa po ng ating leksyon sa pagkakataong ito ay huwag tayong maging hangal o mangmang sa paningin ng ating Diyos. Minarapat namin na talakayin ang leksyong ito sapagkat nakalulungkot po, mga kapatid, na sa nangyayaring ito sa iglesia ay marami po ang nahulog sa kalagayan na sila'y naging mangmang, hangal sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Wala silang kamalay-malay na ganun na pala ang kanilang kalagayan. Pinagpapauna namin sa inyo, mga kapatid, na ang leksyong ito ay ang layunin ay hindi upang hamakin ang sino man, kundi upang ipakita ang kasamaan kung ang isang lingkod ng Panginoon Diyos ay mahulog sa kalagayan na naging mangmang o siya ay naging hangal sa paningin ng ating Panginoon Diyos. At kung merong nahulog sa ganitong uri ng kalagayan, dalangin natin na sila po ay makapagbago bago mahuli ang lahat. Simulan natin ang ating pag-aaral sa katanungan, sino po ba ang itinuturing ng Panginoon Diyos na mga mangmang? Sino ang isa sa itinuturing na mangmang? Pakinggan po ninyo ang aking babasahin sa Aklat ng Roma sa Kapitulo 1, 21 hanggang 25. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nilwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapan. Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba, naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Sino po ang isa sa itinuturing ng Diyos na mangmang? Ang sabi po sa mga talatang ating binasa, silaan niya yung mga nagmamarunong, lumitaw na mangmang, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila pinarangalan, ni pinasalamatan man ang Diyos. Sa halip na sambahin ng tunay na Diyos, sila'y sumamba sa mga larawan, mga inanyo ang larawan sa mga ribulto, at sila'y hindi nagpasalamat sa tunay na Diyos. Maaaring sabihin po ng isang nakikinig sa pagkakataong ito ay hindi ho ako yan, sapagkat
Hindi naman ako sumasamba sa rebulto. Hindi naman ako sumasamba sa imahen. Kaya, ang kasunod nating tanong ay, sino pa ang itinuturing na mangmang o hangal? Pagpaumanin po ninyo mga kapatid, yung salitang mangmang at hangal ay maraming beses ninyong maririnig sa pag-aaral natin ngayon. Ang sagot ay babasahin ko po sa Kawikaan 15, ang talata po ay 20. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Sino pa ang itinuturing po ng Diyos na mangmang o hangal? Ang sabi sa talata, hinahamak ng mangmang o hangal ang kanyang ina o ang kanyang mga magulang. Ano po ang naidudulot sa magulang kapag ang kanyang anak ay lapastangan o mangmang? Pakinggan natin sa 17, ang talata naman ay 25 sa aklat pa rin po ng Kawikaan. Ang mangmang na anak ay hirap o sakit sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Ano po ang naidudulot sa magulang kapag ang kanyang anak ay mangmang, hangal, sapagkat lapastangan eh. Ang sabi po sa ating binasa, ang hangal na anak o mangmang na anak ay hirap o sakit o pasakit sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Mga kapatid, sana po ay huwag tayong mahulog sa ganyang kalagayan. Lapastangan, walang galang sa kanyang ama o sa kanyang ina. Sa paningin ng Diyos, ang anak na ganyan ay isang hangal. Ano po ang tiyak na mangyayari sa anak na lapastangan sa kanyang mga magulang? Pakinggan natin sa Mateo 15:4. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Ano po ang tiyak na mangyayari sa anak na mangmang, lapastangan sa magulang, walang galang sa magulang? Ang sabi, mamamatay siyang walang pagsala. Kung babasahin po natin yung ang salita ng Diyos, ang sabi ron, dapat siyang mamatay. Gaya po ng aming naipagpauna na sa inyo, ay ang pag-aaralan natin ngayon, tatalakayin natin ngayon ay kung sino-sino yung itinuturing ng Diyos na mga hangal at mga mangmang. Sino pa ang mga hangal? Sino pang mga mangmang sa paningin ng Diyos? Sa Tito 3, ang talata po ay 3. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita, kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napopoot, at tayo'y
nangagkakapuotan. Sino pa po ang sa paningin ng Diyos ay mangmang o hangal? Ang sabi, nadaya. Ikalawa, nangapopoot. Mga kapatid, sa nangyayaring ito sa iglesia, marami ang nadadaya, napapapaniwala. At sa nangyayari ngayon sa iglesia, marami ang nangagkakapuotan. Marami ang napopoot. Halimbawa lang sa atin na mga ipinatiwalag nila, di ba kinapopuotan nila tayo? Di ba hindi sila nagkasya na alisin ang pangalan natin sa talaan ng iglesia, kundi itinatagubilin pa nung mga nanggipit sa atin, tinatagubilin pa sa mga kapatid na layuan tayo, huwag kausapin. At yan ang isa pa sa dapat nating mapansin. Yung iba, hindi lang nadaya, hindi lang naging mangmang kundi sila pa mismo ang naging mandaraya, ang naging manloloko. Dapat ba natin silang kamuhian? Dapat ba natin silang kapuotan? Hindi po eh. Bakit? Sapagkat sa paningin ng Diyos, lalo silang kahabag-habag Bakit po ang itinuturing ng Diyos na mangmang, angal, yung mga nadaya, mga mandaraya, ay lalong kahabag-habag sa paningin ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat na matulad sa kanila. Basahin po natin ang Aklat ng Mga Pahayag. Sa 20, ang talata po ay Gis. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Pansinin nyo to. At sila'y ibig sabihin, hindi lang yung diablo na mandaraya. Kasama yung mga nadaya niya. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Kaya kahabag-habag. Pagka itong mga taong ito, sabihin na natin, itong mga lingkod ng Diyos na ito, na wala silang kamalay-malay, ay nahulog na pala sila. Nandun na pala sila. Sa kalagayang sila'y mangmang, sila'y hangal. Itong mga to, pag hindi nagbago, sila po ay mapupunta sa kaparusahang walang hanggan. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo. Huwag tayong pumayag na mahulog tayo sa kamangmangan. Sapagkat pagka kasi tayo nahulog sa kamangmangan, madali nang madaya yun Sapagkat sino ba nga naman ang paboritong madagit o kaya ay madaya ng dyablo? Sapagkat ang sabi nga sa Biblia, ang dyablo parang leong umuungal na masipag na naghahanap ng kanyang masisila. Sino ang madali niyang masisila? Natural, yung mangmang, yung hangal. Walang kaalaman Gaano po kasama pagka nadaya na ng dyablo? Hindi lang ang dyablo ang ibubulit sa dagat-dagatang apoy, kundi pati yung kanyang nakumbinsi. Kaya lalo na sa aral, sa doktrina, mag-ingat tayo sapagkat pagka tayo ay nadaya ng maling aral, hindi tayo maliligtas.
Kaya lagi din nating alalahanin yung pahayag ni Apostol Pablo sa Galacia sa 1:6-8. Payagan niyo mga kapatid na basahin ko yung nilalaman ng talata. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligali, na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo, datapwat kaimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Mga kapatid, alam na natin yung doktrina, alam na natin yung aral, panghawakan natin yun. Kaya kahit sino pa yung nangangaral, pero yung ipinangangaral niya ay salungat na sa aral na tinanggap natin, huwag nating tatanggapin yun. Masama po yun. Kaya, ano po ang dapat nating pakaiwasan upang huwag tayong madaya ng mga bulaang tagapangaral? Basahin po natin ang sagot sa Kawikaan 14:7 sa saling salita ng Diyos. Ganito po ang sinasabi. Paroon ka sa harapan ng taong mangmang at hindi mo mamamalas sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Ibig mong sabihin, mga kapatid, nung paroon ka, umalis ka, lumayo ka sa harapan ng taong mangmang. Bakit? Sapagkat ang sabi sa talata, hindi mo mamamalas sa kanyang mga labi ang kaalaman. Hindi yun magsasabi ng katotohanan. Mga kapatid, gaano po kasama pagka tayo ay naakit ng maling aral ng kasinungalingan? Inuulit namin, mga kapatid, hindi tayo maliligtas. Sino po ba yung mga mangmang na hindi naman magsasalita ng katotohanan o tunay na aral? May nakasulat po sa Kawikaan na ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat na nananangan sa sarili niyang kaunawaan o sa sarili niyang karunungan. Kaya yung mga tao na masyadong bilib sa sarili, sa Ingles ay ang katumbas niya na conceited. Yung masyadong nagtitiwala sa kanyang karunungan, sa kanyang estado sa buhay na ito, sa kanyang kaalaman. Delikado yung mga taong palagay niya ay marunong siya. Palagay niya sa sarili niya napakahusay niya, napakagaling niya. Pero kung sasangguniin natin ang Biblia, bakit po ba may mga taong labis ang pagtitiwala sa kanilang sarili, sa kanilang magagawa, sa kanilang karunungan, sa kanilang kakayahan, at sino po ang napakadali naman nilang mapapaniwala, makumbinsi? Balikan natin ang aklat po ng Kawikaan sa 18, ang talata naman po ay 2. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Ayun. Sa ibang salin, sa salita ng Diyos, ang nakalagay doon, ang taong hangal, yun ang pinag-aaralan natin Sino yung hangal? Ang taong hangal hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lang niya
ay masabi ang nasa isipan. Bilib siya sa sarili niya eh. Hindi na niya hangad na matuto. Sapagkat ang isipan niya, magaling na siya eh. Eh ano na lang ang gusto niya? Ang sabi ng Biblia, ang gusto lang niya, masabi yung nasa isipan. Ganito yan eh. Ang ibig sabihin, ganito yan. Ganyan yung mga conceited. Ganyan yung mga masyadong bilib sa sarili. Pero, ano po ang tawag sa kanila ng Diyos? Hangal, mangmang. At kung babasahin po natin yung Kawikaan 1:7, sa salita ng Diyos, ang sabi ron eh, sa hangal, walang halaga ang karunungan. At ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Kaya, mga kapatid, huwag tayong mahulog sa ganyang kalagayan. Pagka po nahulog tayo sa ganyang kalagayan at hindi tayo nakapagbago at dumating ang araw ng paghuhukom, hindi tayo maliligtas. Yung puso natin, babantayan din natin. Huwag din itong mapuno ng kapuotan, katulad ng nangyari sa iba, sapagkat hindi rin maliligtas. Nais din naming ipaalaala sa inyo, mga kapatid, yung nakasulat sa unang Juan 2:11, na ang sinasabi doon, ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya napaparoon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kaya namin nabanggit yan, sapagkat ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay huwag tayong mahulog sa kamangmanga. Huwag tayong mahulog sa kahangalan. Pero kung ang puso natin ay puno ng kapuotan, puno ng kapaitan, ayaw man nating aminin, itinatanggi man natin sa paningin ng Diyos, yan ay kamangmangan. Yan ay kahangalan. Kapatid, Brad, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ako yan. Bakit po? Kasi alam ko yung aral eh. Alam ko yung doktrina eh. Dahil ba sa alam mo yung doktrina? Alam mo yung aral? Wala na bang panganib na ikaw mabalik pa sa kamangmangan, sa kahangalan? Basahin natin ang sagot sa 7:26 hanggang 27. Ganito po ang nakasulat. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, tandaan niyo yun, hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang. Pasensya na po kayo mga kapatid talagang maraming beses nating maririnig yung salitang hangal at saka mangmang, na itinayo ang kanyang bahay sa buwanginan. Lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak.
Dahil ba sa alam mo yung aral, wala ng panganib na mabalik ka sa kamangmangan, sa kahangalan? Ang sabi dito ng Panginoong Kristo, tandaan niyo, kausap niya dito yung mga napangaralan na eh. Doktrinado na eh. Kumbaga, bautisado na eh. Nasa katawan na ng Panginoong Kristo. Ang sabi niya, ang bawat dumirinig ng aking mga salita na hindi naman ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. Hangal. Bakit hangal? Ba isipin nyo, nagtayo ng bahay sa buwanginan. Kung matalino ka, kung hindi ka mangmang, magtatayo ka ng bahay sa matibay na pundasyon. Hindi sa buwanginan. Paano pa inilarawan ng Biblia yung taong mangmang? Kasi baka sabihin nito, ikatwiran nitong ah, nagsasabing doktrinado siya. Kahit naman hindi ako sumusunod eh. Yung pananampalataya ko, matibay. Ganyan yung mga katwiran nila eh. Talagang ako'y sa Diyos, ako'y kay Kristo. Di ang Biblia po ang pasagutin natin. Paano inilalarawan ng Biblia yung nagtataglay lang ng pananampalataya. Wala namang kalakip na gawa. Dinggin natin, 2:20. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Sa ibang talata ay patay. Yung patay, walang magagawa yun. Kaya, narinig mo yung aral. Tuparin mo yun. Matalino ka. Pero, narinig mo yung aral, hindi mo sinunod. Pinilipit mo pa yung katotohanan. Nauwi ka sa kamangmangan. Nauwi ka sa kahangalan. At yung iba, sila mismo ang naging mandaraya. Sila mismo ang naging manloloko. Pagka po hindi sila nagbago, hindi sila maliligtas. Sino pa? Sino pa ang hangal o mangmang sa paningin ng Diyos? Awit 14:1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Babasahin natin sa saling Ingles sapagkat meron tayong kukuning salita dun eh. Ang sabi, the fool has said in his heart, there's no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. Ano po ang sabi? Ang mangmangan niya nagsabi, walang Diyos. Sino pa? Ang sabi, they are corrupt. May korupsyon po sa iglesia. Wala. Walang korupsyon. Walang anomalya. Bakit ganun ang sinasabi nila? Mandaraya eh. Manluloko eh. Mangmang eh. Mga hangal. Isa pa, kung naniniwala sila na may Diyos, hindi nila gagawin yan. Di ba, mga kapatid? Bakit nila nagagawa ito sa iglesia sa kasalukuyan?
Bakit sa halip na tumigil at magbagong buhay, patuloy na sinisira ang iglesia, patuloy na pinagkakakitaan ng iglesia, sapagkat hindi naman sila naniniwala na may Diyos. Hindi ho paratang yan. Ulit, ang mangmang, ang hangal, sinabi, walang Diyos. Sila ay pura. Ano po ang palusot na naman nila? Kurap, anomalya, para sa paglilingkod yan eh. Para sa reliyon yan. Parang yung Philippine Arena. Tinatag ito para sa kapurihan ng Diyos. Business eh. Sa kapurihan ba ng Diyos yun? Kaya doon nila itinatago eh. Doon nila inililihim eh. Makadaya lang. Maaaring yung iba napapaniwala nila, nakukumbinsi nila, sapagkat hindi naman nag-iisip eh. Malamang, mas malamang, nahulog na rin yun sa kamagmangan, sa kahangalan. Kaya nakumbinsi, nadaya. Pero sa Diyos po, mga kapatid, meron ba silang maililihim? Meron ba silang maitatago? Basahin natin yung nakasulat sa Galatia 6:7. Opo, doon sa salita ng Diyos. Ang sabi ron huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi nadadaya nino man. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. Meron bang maililihim sa Diyos ang tao? Meron bang tao na makadadaya sa Diyos? Wala. Hindi madadaya ang Diyos. Kaya kung yung iba ay nadadaya nila, napapapaniwala nila, nakukumbinsi nila na yung ginagawa naman daw nila ay para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila maililihim sa Diyos yan. Hindi nila madadaya ang Diyos. Bakit walang sino man po ang makadadaya sa Diyos? Basahin po natin ang sagot dito sa unang Juan 3, ang talata po ay 20. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Kung tutuusin mga kapatid aral din sa atin yun doktrina yun na bago mo pa salitain, bago mo pa isipin, alam na ng Diyos yun Alam ng Diyos kung ano laman ng iyong puso. Bago mo pa gawin, alam na niya yan. Kaya, walang maililihim sa Diyos. Hindi madadaya ang Diyos. Bakit po nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay? Kahit pa yung sikreto na tinatawag ng iba. Salita ng Diyos ulit, Hebreo 4:13. At walang anumang nilikha ang makapagkukubli ng kanyang mga gawa sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa kanyang mga mata at tayo'y magbibigay sulit sa kanya. Mga kapatid, lahat lantad sa paningin ng Diyos. Walang makapagkukubli sa kanyang mga gawa. Kahit pa sabihin mo na gagawin mo yung masamang gawa mo sa pinakapusikip na kadiliman, kita ng Diyos yan. Kaya itong ginagawa nilang paninira sa iglesia, pagsira sa iglesia, paglapastangan sa handog ng mga kapatid, maaaring na ililihim nila yan sa ibang mga kapatid, pero sa Diyos, hindi nila maililihim.
Paanong paanong para sa paglilingkod, para sa kapurihan ng Diyos? Paano nangyari yung, ginis? Kailan naging para sa Diyos yun? Negosyo? Kailan para naging sa Diyos yun? Para sa ilang mga tao lang yun. Ang iglesia pinagkakitaan. Ay, sumasamba naman kami, naglilingkod naman kami. Lahat naman ng ito'y para sa Diyos. Ang tanong, ano ang damdamin ng Diyos tungkol sa paglilingkod at mga gawain ng mga itinuturing ng Diyos na hangal at magmang? At ano ang pasya niya sa kanila? Ang babasahin po namin ay mula sa isang salin, The Message. Ito po ay iniliwat na natin sa wika natin sa Pilipino. Amos 5:21 hanggang 24. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, napopuot ako sa inyong mga pista. Hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang pagtitipon. Kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring mga handog, kahit pa ang pinakamabuting handog, hindi ko tatanggapin. Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan. Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Sa halip, nais kong makita na pinaiiral ninyo ang katarungan at ang katwiran na parang ilog na patuloy na umaagos. Oh, ito namang ginagawa namin sa Diyos to. Sumasamba kami sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, tigilan na ninyo ang maiingay ninyong awitan. Dalhan man ninyo ako ng dalhan ng handog, hindi ko kayo tatanggapin. Eh bakit? Ang sabi ng Diyos ang gusto ko, pinaiiral ninyo yung katarungan eh. Higit sa lahat, yung katwiran. Ano yung katwiran, mga kapatid? Salita ng Diyos. Makatarungan ba yun? Na ang itiwalag ay yung naninindigan sa totoo at ang lilingapin ay yung pumipinsala sa iglesia? Anong katarungan doon? Makatarungan ba yun? Na ikaw ay magtanong sapagkat may nakikita ka, nakakaiba na nangyayari sa iglesia. Pagkatapos ikaw ang aalisin sa iglesia. Makatwiran ba yun? Katwiran ba yun? Itagubilin mo sa iglesia, yung mga itiniwalag, huwag niyo silang kakausapin, huwag niyo silang kakabagan, huwag kayong makikipag-ugnayan man sa kanila, huwag ninyong kakausapin sila. Mga kapatid, ano nangyari sa tagubilin nilang yan? Hindi ba pamilya nawasak ang samahan? Anong katarungan doon? Anong katwiran doon? Mahal mo sa buhay? Huwag mo nang pakialaman. Wala ka nang kinalaman sa kanya. Hindi ba taas ang paglabag yun sa aral, sa doktrina, tungkol sa pag-ibig? Yung pa naman ang pinakamahalaga. Yun ang mananatili, yung pag-ibig. Isipin nyo, diablo ang may gawa niyo. Alisin mo yung pag-ibig. Ang pag-ibig, kaligtasan. Pero inalis nyo yan sa marami. Yung iba naman, sunod. Baw, opo. Wala siyang kamalay-malay.
Mangmang na pala siya. Hangal na pala siya. Sana makapagbago pa habang may pagkakataon. Mga kapatid, paano tayo makaiiwas na maging hangal o mangmang sa paningin ng Diyos? Babasahin ko po ang 1:7, 4:13. Sa aklat po ng Kawikaan, babasahin natin na parang iisang talata. 1:7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo sa 4:14. Ganito naman ang pahayag. Dinggin ninyo, mga kapatid, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ang sabi rito, ang pagkatakot sa Panginoon. Paano ang pagkatakot sa Panginoon? Hindi ka lalayo sa Kanya. Huwag kang gagawa ng masama. Yun ang may takot sa Panginoon. Yung aral, sundin mo. Ang sabi, hawakan mo mahigpit yung turo. Huwag mong bibitawan. Ingatan mo sapagkat yan ang iyong buhay. Mga kapatid, saan man kayo naroroon? Meron mang nakakakita sa inyo o wala? Pero ang totoo, nakikita tayo ng Diyos. Mabuhay tayo sa araw. Opo, narito pa tayo. Maghanap buhay kayo. Yung mga kabataan, mag-aral kayo. Pero pagdating sa Diyos, yung aral niya, pahalagahan natin. Huwag tayong papayag na sa yugtong ito ng ating mga paglilingkod, huwag tayong papayag na tayo ay madapa pa. Tayo ay mabalik pa sa kamangmangan, sa kahangalan. Huwag po. Sikapin natin na hanggang sa, sabihin na natin, hanggang sa araw ng ating kamatayan o sa araw ng paghuhukom, ano man ang mauna. Nakita ng Diyos na iyakap natin yung aral niya. At kung dumarating ang mga pagkakataon na kailangan natin ng karunungan, ng kaalaman para lalo nating maunawaan ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Hilingin natin sa Kanya na gawin tayong marunong sa Kanyang mga salita. At kung sakali sa pagkakataong ito, sa pagtalakay natin ng leksyong ito, ay mayroong nahulog sa kalagayang na naging mangmang siya, naging hangal siya, sana po ay makapanumbalik siya sa Diyos. Mga kapatid, hinihiling namin sa Panginoon Diyos na muli niya sana kayong dalawin saan man kayo naroon. Una sa lahat, sabihin natin sa Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Pagkatapos hilingin na ninyo ang inyong mga pangangailangan. Sabihin niyo sa Diyos, itawid kayo sa araw-araw. Sa panahon ng mga pagsubok, lalo na ngayon, ingatan mo kami, Ama. Gawin mo kaming mananampalataya sa lahat ng panahon ng aming buhay. Kasunod mong pagpalain ng aming mga anak, huwag mo silang pababayaan. Ituro mo sa kanila ang tamang landas na maghahatid sa kaligtasan. Pagpalain kayo, tumayo kayo, mga kapatid, at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos,
Salamat po sa iyong mga katotohanan. Muli mong pinagmalasakit kami. Tinuruan mo kami ng mga bagay na dapat po naming gawin para manatili kami sa piling mo at sa piling ng iyong pagmamalasakit. Basbasan mo sana kaming lahat, Ama, bago namin tapusin ang panalangin ito. Muli kang magpakadama sa amin. Maramdaman namin, Ama, pinatatawad mo kami sa aming mga pagkakasala. Maramdaman namin, nariyan ka lang. Handa mo kaming ipagmalasakit at ipagtanggol, lalo na sa yugtong ito ng aming paglilingkod. Aman Diyos, masdan mo ang mga sumasamba. Hindi namin masasabing lahat kung ano man ang kanilang pangangailangan. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Ama. Narinig mo ang kanilang mga panalangin. Kami na ang nakikiusap sa iyo. Ibasbas mo sa aming mga kapatid ang sagot sa kanilang mga dalangin, ang sagot sa kanilang mga panata. Ibiyaya mo ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat, gamitin mo ang pagkakataong ito para muli silang tumibay, manalig sa iyo, manalig sa iyong mga katotohanan. Ama, kung darating ang sandali, halos hindi na rin namin makaya ang mga pagsubok ng buhay. Bahala ka na sa amin. Damputin mo kami ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Ama, makapagpatuloy pa hanggang matapos namin ang aming takbuhay. Maraming mga kapatid kami may taglay na karamdaman. Maaari po ba, Ama, pagalingin mo sila, ibangon mo sila, palakasin mo sila. Ngunit higit sa lahat, ang kalooban mong mangyari sa kanila sapagkat itong ikababanal namin. Panginoong Jesus, ipamagitan mo sa Ama ang aming mga panalangin. Maawa ka sa aming paglalakbay. Pangunahan mo kami. Gawin mo kaming katulad mo, Panginoon. Mababang loob, lalo na sa kalooban ng ating Ama. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, sumasampalataya kami. Dininig mo ang aming dalangin. Binasbasan mo po lahat ng sumamba. Patawad sa aming kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas.